Okay po tayo lahat. Joshua 13 verse 1. Pag-pray po natin talaga na lumago tayo sa Panginoon. Amen. Hindi lang tayo magkaedad. Lumago tayo sa Panginoon. Joshua 13 verse 1. Sabay-sabay po tayo. Begin. Joshua'y matanda at tapos ng mga taon at sinabi ng Panginoon sa kanya, ikaw ay matanda at tapos ng mga taon at may nalalaman na mapapaumaman at ugatin na aalihin. Okay, pagpalain ng Panginoong Diyos sa kanyang salita, magsipo tayo. Ang biyaya ng Panginoong Diyos ay sumaatin mula sa langit sa pangalan ni Kristo na ating Diyos at tagapagligtas. Amen. May mga magulang tayo na kung tawagin ng kanilang mga anak, o yung matanda ko. Totoo naman. Kaya nang parang ang sakit na tumatandang to, ganun. May mga tao na sabihin, kasi matanda ka na. Parang sinasabi rin sa atin yan na, Diyos, matanda ka na. Sobrang na edad mo. Papagarahe ka na. Sabi ng isang reporter, may lupa ka na. Parang ang tatay, wala ka ng silbi. Tama ba yan? Walang amen doon, mga kapatid. Dahil hindi ko mo matanda ka na at puspos ka na mga taon, wala ka ng silbi. Katunayan, yun ang mga tao na kung talagang magiging matatag lang sila, marami pa kayo matututunan sa kanila dahil sila mga taga sa panahon. Amen? At huwag yung binabaliwala yung mga matatandang magulang natin, kapatid natin, mga maedad sa atin. Huwag yung sabihin kayo ay magagaling at mga matitibay. Maraming pinabagsak ang mga veterano, batikan na mga tao, na mga rookie. But going back to what the Bible says, si Joshua may edad na. Mukhang papalibas na ang kanyang lakas. Pero ito niyo huli, basahin natin sabay-sabay. At may nalalabi pang totoong maraming lupain na ariin. Na gusto ko makita niyo, tayo na mga senior citizen, you don't have to retire sa buhay na ito. You may retire sa trabaho, pero you don't have to retire at magpalihingan na lang sa silyang tumba-tumba na moving all the time, pero walang nangyayaring, walang progress. Sapagkat meron pong silbi ang ating buhay. So there is much more land to be possessed. Para kay Joshua, yes, matanda na ako,
puspos ng taon, wala na akong lakas halos. Pero sasabihin ko sa inyo, there's still much more land to be possessed. May mga lupain pang pwede natin sakupin. May mga bagay pang gagawin tayo para sa Diyos. Hey, Kristiyano, pagka ikay bata pa, ayaw mo na maligod sa Diyos, wala kang mararating sa buhay. Bagay yung iyong taon, gamitin mo sa Panginoon, tulad ng mga matatanda natin, Kristiyano, dahil hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Amen? Hindi pa tapos ang Diyos, lalo sa mga may edad na kagaya natin. Sabi ng Bible, may nalalabi pang maraming lupain. So tandaan niyo sinabi ng Bible, much more land to be possessed. Isang bata, about 6 years old, nakaupo siya sa lap ng kay lolo, habang lolo niya kinukwento siya ng mga Bible stories, gano'n. Habang binabasa ng lolo, tingin-tingin yung bata sa kanya, natutuwa siya, tingin-tingin batang gano'n. At habang nagbabasa yung lolo, hinahaplos yung mukha ng lolo niya. At napapansin niya, eto, kulubot na talaga, kulubot na. Eh, lolo niya, mga 19 na. Pero babasa pa rin siya. Pinabasa niya apo. Habang nagbabasa si lolo, sabi ng apo, Lolo, Grandpa, ginawa ka ba ng Diyos? Oo naman. Okay. Tapos basa ulit. Kinakapa-kapaan niya yung mukha ng lolo niya. Mamaya-maya, Lolo, ginawa din ba ako ng Diyos? Oo naman. Ako ginawa ng Diyos noon pa, ikaw ngayon bago ka lang gawa. Oh, okay. Mamaya sabi niya, ang galing talaga ni Jesus, ano? Bakit? Habang tumatagal, gumaganda ginagawa niya. Kasi matagal ka ng ginawa eh. Kulubot-kulubot eh. Ako, ganda-ganda pa mukha ko. Ano yun, may katatawanan yan. As the days go by, hindi kulubot ang magpapasabing wala ka ng silbi. There is much more land to be possessed. Meron pa kayong magagawa pa sa buhay na ito. Hindi pa tapos ang Diyos sa inyo. Hanggat buhay kayo, hindi pa tapos ang Diyos sa inyo. Amen? May silbi pa kayo. Wala lang tayong pakinabang kasi ayaw natin gumawa sa Panginoon. Pero you have your neighbors, you have your loved ones, you have your wife, you have your husband, you have your kids, na pwede sabihin ng mabuting balita. Dahil sila pa pwede natin maakay sa Panginoon. Sa araw darating si Kristo. Hindi niya na magagawa yan. Meron kayo gusto mangyari sa buhay ninyo. Hindi niya nakuha na nakaraan, okay, titigil. Tuloy lang. Sabi ng Bible, Proverbs 16:7, a just man falleth 7 times and riseth up again. Natumba ka, bangon ka lang uli. Hindi natumba ka, wala ka nang gagawin. Hindi ko magkakaedad ka, may sakit na tuhod mo, nakatungkod ka na, wala ka nang magagawa. May magagawa ka pa. You know why? Sabi ng Bible, there's much land to be possessed. Hindi para possessed Diyos sa iyo. And I'd like to share this message of hope. A message that will tell you yung past days na meron ka, the days behind you, although maganda, but you have the days ahead of you na mas mainam. Gusto ko maintindihan nyo, gano'n mga kaganda, mga nakaraan nyo sa buhay, you have acquired things, nagkaroon ka ng mga accomplishments, salamat sa Diyos, but those are the days gone by. Meron pa tayong kinakarap na panahon na nagpapatuloy na hindi humihinto dahil sabi ng Bible, there's much land to be possessed. Hindi po tapos ang buhay. Yung mga bagay na mas magaganda are not the past days, but the days to come. Don't lose hope, mga kapatid. There remaineth very much land to be possessed. Tandaan po niyo, mga Kristiyano, hanggang chapter 12 ng Book of Joshua, ang daming mabubuting bagay na ginawa ang Panginoon sa kanila. So many enemies of God have been defeated. The Hittites, the Amorites, the Canaanites, the Jebusites, the Parasites. Lahat ng ites, tinalo na nila. Yung mga digmaan na pagtagumpay nila Joshua, army after army were defeated. The countries were conquered and the kings were captured. Ang daming ginawa ng Diyos. Bansa, laban sa bansa, bayan, tinalo nila hanggang chapter 12. Pero alam nyo, ang record ni Joshua, 13-0. Ano mo, may pagmamalaki nitong si Mayweather, kinakabahan siya sa laban nila ni Manny, na kung ano man ang siya, 0, si Joshua, 31-0.
31 kings, tinalo niya. Wala nakatalo sa kanya. Amen? And then 13 verse 1. Ngayon si Joshua, matanda na. Looking back, sabi niya siguro, Panginoon, ang dami na nangyaring magandang bagay. So many things have been accomplished in my lifetime. So many things to recount. And perhaps, sabi niya, may magagawa pa ba ako? Hindi sabi, pagod na ako, Panginoon, upo na ako, hinto na ako, upo na lang ako sa sila, tumba-tumba. Mga kapatid, hindi po ganun si Joshua. Sabi ni Joshua, may magagawa pa ba ako, Panginoon? Bakit? Sabi ng Diyos, there is remaining much land to be possessed. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Sabi ni Joshua, what else can I do? What else can I accomplish at my age? Maraming ginawang tagumpay si Kristo sa buhay ni Joshua. Maraming mga pagtatagumpay pa ang ginawa niya sa maraming pamumuno ni Diyos si Joshua. Pero tandaan niyo mga kapatid, hindi siya tumigil. If you will recount, verses 2 to 6, hindi natin mabasahin lahat yan. Ipi-play na lang yan, basahin niyo na lang. As sinasabi natin ngayong umaga, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo, you still have much land to be possessed. Kung meron kayong ginagawa noong nakaraan, nagtatagumpay kayo, at mga natigil ng konti, okay, hinto, tuloy kayo. Bakit? There is much land to be possessed. May gagawin pa ang Diyos sa inyo. Mayroon pa magagawa ang Diyos sa inyo. Huwag lang rin, hihinto ka agad. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Tatlong bagay mga kapatid. Tingnan niyo yung tagumpay niyo. Na simula, hindi katapusan. Meaning, look ahead. Look ahead. Si Joshua, sa kanyang mga tagumpay na nagampanan, naranasan, as great and mighty as they were, para sa kanya, scratch lang yan. Tip of the iceberg lang yan. Mas marami ang plano ang Diyos. Dahil yung tagumpay niya ngayon, noong nakaraan, simula, at hindi katapusan. I'm looking ahead. Nakatingin pa ako sa mas matitinding tagumpay. Hindi mo ko mapapahinto. In chapter 13 to 22, there were many great victories pa nangyari. And Joshua kept looking optimistically. Hindi siya negative. Hindi siya yung, wala nang mangyayari dito. Wala na akong pag-asa. Napakamahal at lahat bilihin. Lahat na lang nagmahal. Wala na. No. Sabi ni Joshua, looking ahead. I look ahead. Kung magmamahal ng mga bagay niyan, tandaan niyo, binuhay ka ng Diyos na nakaraan, kaya ko yung buhay ng Diyos. Kaya ko yung buhay ng Diyos, mga kapatid. Dati hindi nyo kayang bilhin yung 25 centavos sa tubig. Ngayon, kahit na magkano makapagpapatayo kayo. Ibig sabihin, hindi po tumitigil ng Diyos na biyayaan tayo. Sabi ng Bible sa Proverbs, when there is no vision, the people perish. Pag huminto ka ng mangarap, pag huminto ka ng magkaroon ng pangitain, mapapahamak ka kaming tao. Mga kapatid, lalo kayong mga magulang. Huwag nyo hayaan na ang anak ninyo, babuyin lang ng mga taong mga walang ginagawa sa lansangan. Again, huwag nyo payagan na yung mga anak na umuwi ng hating gabi. Sabihin nyo sila, bago alas 10, dapat nasa bahay na kayo. Pangaratin ninyo kayo magkaroon ng mga matitinong mga anak. Kayo mga young people, ipagmalaki kayo ng mga magulang. Huwag nyo durutan sila ng konsumisyon. Maraming magulang ay umiyak, mga kapatid. Ang anak nila nakaburol. Bakit? Babae at lalaki nagiinuman. Pagkat sa pag-inuman, binababoy, nire-rape, tapos pinapatay. Bakit kaya ganon? Kasi mga magulang ganon din. Huwag naman din makakuha ng barya, bibili ng alak. Huwag naman makakuha ng barya, bibili ng pambisyo. Paano matututo anak nilang katinoan? Nakakita sa mga magulang. Tanong ko, bakit lumalagad ang talangka ng patagilid? Ha, bakit? Kasi magulang na patagilid lumakad eh. Ba't tumatahol ang aso? Yung mga tuta. Magulang na tumatahol eh. Ba't lasinggero yung mga anak? Magulang lasinggero eh. Bakit nagtambay yung mga anak sa lansangan? Mga magulang nakatambay sa lansangan. Tapos iyak-iyak tayo pag napahamak sila. Yes, may mga magulang na nagsikap lahat. Ba't yung magulang? Yung anak na nagkaroon ng problema. Yun ang nakakaawa. Bakit? Mga perwisyong mga kamag-anak, perwisyong mga barkada, ang sinamahan ng mga estupidong mga kabataan yan. Nagsasasama kayo sa mga retarded na walang mga inisip, kundi puro kayabangan. Doon sa aming lugar, ang yabang ng motor, binanggay ang malaking truck, nagulungan siya sa ulo, patay. Ayun, bakit? Lasing. Hindi pa magkamatay ng mga perwisyo sa lupa. Pati mga magnanakaw sa gobyerno. Pero yung ba magpagpapahinto sa atin, mga kapatid? Sagot, no!
Kristyano, look ahead. Bakit? There is much land to be possessed. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Yung mga iba, hindi nahihiyang ito magpatuloy Lalo kayo hindi dapat nahihiyang magpatuloy. Look ahead. Ang tagumpay nyo na nakaraan, salamat sa Diyos, are not the end. Simula lang yan. Ano man tagumpay meron tayo na nakaraan sa biyaya ng Diyos? It's just tip of the iceberg. Sabi ng isang pastor, the next hour is your best hour. Tomorrow is the brightest and the grandest and the greatest. The next day is your best day. The next week is your best week. Next year is your best year. And by God's grace, ang pinakamatinding nagtagumpay, magagandang bagay na naganap sa inyo ay magaganap. Because you know why? There is much land to be possessed. Huwag ka lang hihinto. Huwag ka lang titigil. Look ahead. Secondly, as young as you are, as old as we are, choose to live. Huwag kang magpaplano, papakamatay na ako. Huwag. Huwag kang bobo. Amen? Huwag kang idiot. Huwag kang imbecile. Huwag mong kitlin ang buhay mo dahil sa kapalpakan ng mga nakapaligid sa iyo. Marami silang palpak kahit ikaw na mag-isa, magpatuloy kang gumawa ng katinuan. Una, live ahead. Look ahead. Pangalawa, live actively. Huwag kang susuko. Mabuhay kang mas active sa katuwiran. Si Joshua was very old. But that was the only aged thing about him. Ang tumatanda lang kay Joshua, kanya edad. He had so much of his friend. Kung ano meron kaibigan si Caleb, halos ganun siya. Para siya. Kaya kayo mga sama, mga kapatid, 1 Corinto 15:33, 1 Corinthians 15:33. Listen, young people and even adults, tayo lahat, huwag kayo sasama sa mga sumisira ng ugali niyo maganda. Basa. Huwag kayong malaya ng mga sumisira ng magandang ugali. Yung matinon yung pag-uugali, sisirain ng masasama yung kasama. Kailangan pa ba kayo sampalin, batukan, at kutusan na yung mga adik yung barkada, yung mga lasinggero yung barkada, yung mga mayayaman yung kaibigan, ipapahama kayo. Uto-uto ang mga tao na magbabarkada, tapos bababoyin ang kung sino mang kainuman nila. Mga Kristiyano, magtino kayo. Walang matinong kahihinatnan ang buhay ng alak, barkada, at kayabangan. Amen? Proven na formula ng kapamakan. Sabi ng Bible, ang kayabangan equals kapamakan. Pride goes before destruction. Yayabang, wala namang pambiling bigas, wala namang pambili ng tapos nakakuha ng konting bare, ibibili na alak, tapos hahanap ng peperwish yung kapwa. Ano yun, para sa Panginoon, dapat mawala na sa mundo. Pero mga Kristiyano, don't lose hope. Huwag kayo mawalang pag-asa. Look ahead. Pangalawa, live actively. Amen? Huwag kayo mag-resign. Ang dapat tumanda lang sa atin yung edad. Huwag kayo tumigil mangarap na mabuti. Huwag kayo tumigil maglingkod sa Diyos. Huwag kayo tumigil gumawa ng mabuti, mga kapatid. Si Moses, he was 80 years old. Pinakamatanda sa atin sa lahat dito. Pero alam nyo, at age 80, tinawag siya ng Diyos para panguna ng Israel. Yung isa, 30 anyos na, hindi ko na kaya. Alam mo nangyayari sa akin dito na ako. Mabubulo ka dyan. 30 anyos ka lang, ayaw mong kumilos. Mabubulo ka dyan. Mga kamay kakaamoy na kuko mo. But Moses, sabi niya, 80 years old, mga kapatid, 80 anyos, ginamit ng Diyos palayain ang kanyang bayan. 6 million na mga Udyo. Pira kayo, 20 anyos kayo, ayaw niyo sarili yung katawan, hindi niyo maasikaso. Pero wish pa kayo sa magulang. Hey, young people, mangarap kayo. Pagka kayo pinakatapos sa pag-aaral, ibangon niyo yung pamilya ninyo. Amen? Ipagmalaki kayo ng magulang ninyo. At patunayan kayo tunay ng mga Baptist. Napakarami ng mga nakakulong sa kulungan ngayon. Kung pwede nga, isama ko, pakita ko mga pagmumukha ng mga nagkalat doon na kinusumi yung pamilya nila. Nakakulong doon, ang hirap ng kalagayan. Tapos kayo noon, pag-aaralin ka, tapos mag-iinom lang, maglalalakwat siya lang, kapal na mukha. Magbalik loob na kayo sa Diyos.
Patunayan niyo, nagbago na tayo. At maniwala ka sa akin, pagka kayo nagbalik na sa Panginoon, at yung mali natin ginawa, ay na, ituwid natin, God will bless you. And your parents will be proud of you. Si Joshua, nakita lahat ng ginawa ng Diyos. Matanda na siya, even Moses. Pero para sa kanila, handa kayo mag-roll ng sleeves. Lalaban pa ako. Hindi pa ko hinto. Hanggat ako humihinga. Listen to this. Noel Webster, ang gumawa ng dictionary. Ano nyo, ano edad niya nung magawa yung dictionary niya? 70 years old. 88 years old, si John Wesley. He was still preaching every day. John Rice, nagsimula ng TV ministry at age 70, nangangaral ng Ebanghelyo. 70 years old. Si Tom Malone, Lee Robertson, nung bago pumanaw, nagpipreach halos araw-araw sa bawat simbahan in their 90s. Cole Hodge, nagsimula ng Bible College, kumakatok sa pintuan ng mga bahay-bahay, nag-aakay ng mga kaluluwa, edad 70 years old. Tulungan tayo ng Diyos. Hindi man tayo, kasi gagaling mga yan. You might be old and dying at age 30, young and vibrant at age 80. Ano ang attitude ninyo? Give up kayo? Hinto tayo? Mga kapatid, it's your choice. Kung ano ang pagpipigil niyo sa sarili niyo, yan ang ikapapahamak ninyo. But look ahead. Live alive. Huwag kayong magpatalo sa pagsubok sa buhay. So, tayo mga may edad, kayo mga bata pa, kung palagay nyo, lahat ng kaalaman, nalaman nyo na, at ayaw na mag-aral, hanggang dyan na lang kayo. Kung nagsumpungan nyo sa sarili nyo, na, ang tanda-tanda ko na, 30 anos na ako, wala na magagawa. Wala ka na magagawa. Wala kang magagawa. Wala kang interes sa mga activity ng Panginoon, di ayaw magpusa ng Bible, wala ka nang mararating. Kahit big ten, di ka makakarating. Gano'n tayo kay Dad? Gano'n tayo kasigla sa ating paglilingkod sa Diyos? So, number 3 and the last, live accomplished. Isa sa dapat natin isipin, mga kapatid, pagharap natin sa Diyos, sabihin tayo ng Panginoong Diyos, well done, the good and faithful servant. Pagharap natin sa Diyos, kayo mga Kristiyano, sana sabihan tayo ng Diyos, mabuting lingkod, well done, the good and faithful servant. Ano sabi ng kasabihan? A quitter never wins, but a winner never quits. Acts 20:24. Ito po sabi ng Bible. 20:24, Acts, basa. Second Timothy 4:7-8. 2 Timothy 4:7-8. Basa. Nakipag-ama o ng mabuting pakikipag-ama, at sa mga anak mo, itinala ko ang nananampalataya. Buwan ngayon na sa akin ang puto ng kapilan, ibigay ka ng Panginoon at ang panahon sa amin ngayon, at inilang sa akin, kundi sa sa kanya sa katagitan. Walang bagay na dapat magpahinto sa inyo, mga kapatid, para sa Diyos. At pagka nagpatuloy kayo, sabi ng Panginoon, bibigyan kanyo ng corona. He will reward you with the crown. Isang tao na nakakapansin kung bakit marami mga nananalo sa marathon, na nang dumikit yung kanilang katawan sa tape, nakayuko. Karamihan kasi sa kanila, pag malapit na, pinapatay yung relo para makita yung oras. So pag ginilituhan, nakayuko. Sabi nitong isang tao, para magandang oras ninyo, huwag nyo nang pakilang yung relo nyo. Ngumiti naman kayo. Sa isang araw, nagsisimula ng marathon hanggang sa kinaitsitin ako ng mga gamit nila na walang abala. Sabi ni isa, oh, ba't may lipstick ka? Hindi mo sabi mo, sir, dapat nangiti. At least mayroon akong panglagay sa labi ko. Para maganda pangiti ko. Ano sinasabi natin, mga kapatid? Tayo sa ating buhay, nagkakaedad ka, parang wala ka na magagawa. Meron pa, mga kapatid. Meron pa.
Bakit? There is much land to be possessed. Yung tagumpay nyo na nakaraan, salamat sa Diyos, simula pa lang yun, hindi nakatapusan. Nagkaroon ka ng pagpapala na nakaraan, hindi pa yung tapos. Ang mas maganda yung susunod. Ang sinasabi natin yan, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo, kaya huwag mo tapusin ang buhay mo. May Diyos pa na nagmamalasakit sa iyo. Bago tayo magwakas mga kapatid, ang sinasabi sa atin ni Joshua, kahit ako'y matanda na, I'm not going to quit. Huminto ka lang pag wala ka ng hininga. It's not time to quit. Bakit to? There's much land to be possessed. Tumayo po tayo. Habang